verse 16 to 17. So, ito ipapakit natin sa word dito. Anong verse na yan, pero kahit pa paano, bigyan natin yun ng believe. At ako sa this message, pamasahin natin, the gospel, the power of God. Ganun po ba? Ang ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos. Okay, the gospel, the power of God. Sabi dito mo sa isang quotation, only the gospel is the hope of humanity to experience true freedom and salvation. Tanging ang mabuting balita lamang, ang alin daw po, ang pagbibigay sa sangkatauhan ng pag-asa para maranasan niya ang tunay na paglaya at tunay na kaligtasan. Ito ang kailangan ng yogan. Gospel. Tandaan natin na ang gospel ay may kapangyarihan. At ito ho ay pag nag-penetrate ito sa isip at sa puso ng tao, wala ka pang ginagawa sa kanya, may inaayos na ang buhay ng Diyos sa kanya. Bakit po? May kapangyarihan siyang narinig, pinaniwalaan, tinanggap sa kanyang buhay, din yung gospel, magbabago ng kanyang buhay. Amen po. The gospel is the power of God. Tanging ang mabuting balita lamang ang pag-asa ng sangkatauhan upang makaranas ng tunay na kalayaan at kaligtasan. So tayong lahat po na nandito, wala hong nandito ngayon na ayaw iligtas ang kanyang buong pamilya. Lahat tayo nandito, gustong iligtas ang ating buong pamilya. Then ang sagot ng Panginoon, gospel. Wala pa nang ibang isasagot ng Panginoon. Kung gusto mong maligtas ang iyong buong pamilya, kapatid, ang sagot ng Diyos, gospel. So, tingnan natin kung ano ibig sabihin ng gospel. What is the gospel? Sabi dito, the word gospel literally means good news. Okay. The gospel is broadly speaking the whole of Scripture. More narrowly, the gospel is the good news. Bakit siya naging good news? Dahil ito ay patungkol kay Jesus. Dito ho, sinulat lang dito, dalawa lang. Ang sinabing gospel na nakapaloob dyan dito sa God question org ay dalawa lang. Yung pagkamatay ni Jesus at yung kanyang muling pagkabuhay. Okay, balikan natin, ang pinag-uusapan mo natin ay ang mabuting balita, at ang mabuting balita ay may kapangyarihan dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos. Okay. The gospel, the power of God. Huwag niyo makalimutan yan. Ang tanong natin sa oras na ito, why is the gospel the power of God? Bakit po siya naging kapangyarihan ng Diyos? May tatlo po itong sagot. Then number one po, because it is God's power for salvation. Okay. Sabi mo ng Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Okay, you know, grabe o. Tandaan po natin dito, Roma chapter 1, bungad pa lang po ito ni Paul. Si Paul, habang sinusulat mo yung aklat ng Roma, bungad pa lang po niya ito. At ang sinasabi dito ni Paul, ako ay carrier. Ako ay hindi lang basta apostol, ako ay carrier ng mabuting balita. Then si Apostol Pablo ay masasabi rin natin evangelist. Bakit po? Hawak-hawak niya, dala-dala niya ang ebanghelyo ni Kristo. Sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at ganoon din sa mga Grego. So, nagkaroon dito ng distinction. May dalawang binabanggit yan, Jews at saka Greek. Okay, pero tingnan natin yung unang word. Okay, ang kaligtasan is for everyone. Who? Sabi to everyone who believes. So ang kaligtasan, wala ho itong exclusivity, wala ho itong, hindi po exclusive lang ang kaligtasan sa mga Pilipino lang, ay hindi maliligtas sa mga Hapon, hindi maliligtas sa mga Chinese kasi bakit hindi sila Pilipino, wala ho distinction na ganon. Bagos ang sinabi dito ng Panginoon, ang mabuting balita o ang ebanghelyo ay, ano sabi dito ho, makaliligtas ng lahat doon sa mga, isa lang ang susi, doon sa mga maniniwala. Isipin niyo mo, napakadali lang maligtas. Ano ang susi lang para maligtas? Maniwala ka lang. Pero ang problema, maniniwala na nga lang, ang sobrang hirap pa na maraming mga tao. Siguro sa atin na lang, patotoo natin. Maaaring tayo po ngayon, nagpo-question ng ganun, bakit kaya hirap na hirap ang ibang mga tao? Pero ang tanong ko sa inyo, kailan lang mo kayo na born again? Di ba po? Okay. So everyone who believes, sabi dito to the Jew, hindi mo nawawala lagi yung unang may favor ang Diyos sa mga Hudyo. Dahil ang Hudyo po ay sila ang mga pinili, sila ang mga tinawag, at sila ang unang mga inibig ng Diyos. Sila ang sila na una. Ang problema dito sa
sa mga Hudyo na sila lagi yung nauuna, sila lagi yung first na choice ng Panginoon, ang problema, sila ho yung ayaw sa Diyos. Alam niyo ho, ang good thing, kung kailan umayaw ang mga Israelita sa Diyos, doon naman pumasok tayo, kaya tayo nakapasok. Alam niyo ho, at that time, sa Lumang Tipan, ang mga Israelita, ang focus ng Panginoon, na kahit ano mangyari sa buong sanlibutan, ang Israelita hindi pwede magutom. Nakita niyo ho sa Egypt, ang Egypt halos mamatay lahat, pero yung mga Israelita hindi makaranas ng gutom. Kasi ang Israel at that time ay apple of the eye of God. Tama po ba? Pero ang problema, itong mga mahal ng Panginoon ng mga Israelita, sila naman yung walang pag-ibig sa Diyos. Gusto nila lagi yung Diyos-Diyosan, tumatalikod lagi sa Panginoon. Then nagkaroon ng puwang tayo sa puso ng Diyos, kaya inabot ng Panginoon ng mga hentil. Tayo po yan. Yung Greek na yan, tayo po yan. Dahil sa pagpapasaway ng mga Israelita, inabot tayo ng grasya ng Panginoon. Isipin nyo kung hindi sila nagpasaway. Pero dahil ho yun, alam ng Panginoon yun, nung nilikha ng Panginoon ang lahat ng sangkatauhan, may plano siya sa lahat. Okay, pangalawa, why is the gospel the power of God? Pangalawa, because it reveals God's righteousness. Ipinakita nito ang katwiran ng Panginoon. Romans chapter 1 verse 17, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Dati tayo ho ay malayo sa Diyos. Balikan ko lang ho. Sino mo dito ang born again lang? Ay, pastor, medyo matagal na kami, mga 2 years ago, 3 years ago, medyo hindi po yun matagal. Kasi yung 10 years po, hindi pa rin matagal. Kasi bakit po? Doon sa mga Christian, na Christian ng pag-Sunday, ilang oras lang po ang simba. Kaya mo ang pagiging Christian, hindi lang pag-Sunday. Ang pagiging Christian ay isang ganap na buhay o cycle ng buhay na dapat araw-araw pinapractice. From faith for faith, ang sabi mo dito. So ano ibig sabihin yan? Yung katwiran mo ay katumbas ng salitang kabanalan at pagkamakatarungan. Noong ibinahagi sa atin ng Panginoon ang mabuting balita, si Jesucristo, nung namatay ang Panginoon para sa mga makasalanan, sa mga tao, at muli siyang nabuhay, iniremind ng Panginoon sa mga tao na wala ni isang tao ang pwede hong makarating sa kanyang luklukan, sa kanyang presensya, malibang mamatay ang kanyang anak. Bakit po? Si Jesus lang ang valid. Si Jesus lang ang tanging paraan para ho tayo magkamit ng alin po? Ng kaligtasan. Kaya nga sabi ng Bible, walang ibang daan papunta sa langit, papunta sa Ama, kundi si Jesus Cristo lamang. So, ganun katindi yung requirements ng Panginoon pagdating mo sa righteousness. Ibig sabihin mo, kung wala tayong relasyon sa Panginoon, kahit anong bait natin, kahit anong galing natin sa pagbibigay, pakikisama sa mga tao, pagharap natin sa Panginoon, alam niyo ang sabi ng Isaiah, sa aklat ng Isaiah, kapareho lang tayong basahan. Pero baliktad, nung tayo nakakilala sa Panginoon, naging Christian, at si Jesucristo ang tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, paghaharap tayo sa Panginoon, ito ang nakaiba. Hindi na makita ng Diyos yung pagkatao dahil na nakikita na ng Diyos si Kristo na nasa iyong buhay. Ang tawag natin dyan, righteousness of God. Wala tayong ginawa maliban na niwala. Huwag natin sabihin, Pastor, alam mo, kaya ako katanggap sa Panginoon kasi nag-devotion ako, nag-worship ako, nagsishare ako. Wala ho yun. Hindi ho yun. Wala ho doon. Kaya tayo ho naging katanggap-tanggap sa Panginoon dahil isa lang ang malinaw, tinanggap natin si Jesus na kanyang anak. At dahil doon, itinuring tayo ng Diyos na matuwid sa harapan niya. Okay. So, balik tayo dito. Yung righteousness ng Panginoon na nilibing sa atin through gospel, ang nag-cause sa atin para makipagbati sa Diyos. Tandaan natin na, noong simula, nung hindi pa natin tinatanggap si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay kaaway ng Diyos. Ang mabuting balita, may masamang balita. Ang mga tao na wala kay Kristo ay kaaway ng Diyos. Ngayon, dahil kaaway ng Diyos ang mga tao wala kay Kristo, masamang balita yun, ano mo mararanasan ng mga tao wala kay Kristo? Puot ng Diyos. Pero, hindi mo natapos doon ang passage, ang sabi ng Biblia, itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas, ano lang mo ang gamit? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Balik tayo sa pinaka-basic. Napakahalaga sa Diyos yung faith. Napakahalaga sa Panginoon ng faith. At alam ko, kaya kayo pumunta dito dahil may faith kayo. Yun lang ang naniniwala ko bakit kayo pumunta sa lugar na to. Bakit kayo nasimba, bakit kayo lagi mo
pagka Sunday, nagbibigay ng parangal sa Panginoon, then ang susi, kaya natin nagagawa yun, hindi dahil may pastor, hindi dahil nandito ang kaibigan mo, kundi dahil may pananampalataya ka at naniniwala ka, talaga nakikinig ang Diyos. Amen po. At ang lagi natin pinag-pray, maligtas ang buong pamilya natin. Huwag kayong papayag na may matira na isa. Tandaan niyo, ang impyerno ay wala na mong pag-asa doon. Wala na ho. Pag namatay ang isang tao, ang sabi ng Hebrew, sa aklat ng Hebreo, pagkatapos na mamatay ng isang tao, ay haharap siya sa hukuman ng Diyos. So, tapos na ho yun. So, sige po, ituloy natin. Pangatlong points, why is the gospel the power of God? Then dito tayo matatapos. Because it teaches that faith sustains life. Ito ang isa sa importante. Ang pananampalataya ang magpapanatili sa ating buhay. Ang sabi ho dito sa Romans chapter 1 verse 17b, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. The just shall live by faith. Yung mga matutuwid ay kailangan, ang totoo, dalawa ko ang ibig sabihin nun. Kailangan daw mamuhay at kailangan mabuhay sa sa pananampalataya. Kaya mo sa totoo lang, tayo mga Christian, tayo mga nandito ngayon sa JCCF, although hindi pa nagmamanifest or hindi pa nangyayari sa buhay natin yung salitang blessing, salitang sabihin natin ang iba dito na promote na, bilang na-demote, tapos ang prayer mo naman ngayon ma-promote, parang hindi mo pa nakikita. Pero teka, saan ba tayo namumuhay? Namumuhay tayo sa pananampalataya. Ang pananampalataya, walang prueba. Amen po. Pastor, naniniwala ako sa isang bagay, kaya ako may faith kasi naniniwala ako na itong bagay na ito ay mangyayari, yun ang faith. Pero kung naniniwala ka dahil may nagsabi sa'yo, at dahil may nagpakita na sa'yo, hindi na faith yun. Dahil ang pananampalataya, hindi nakikita. Amen po. The righteous shall live by faith. Yun ang ang dulo. Ang mga matuwid ay kailangan mamuhay sa pananampalataya. Huwag ninyo kung dumating na sa time na puro andyan ang mga material na pinag-pray mo, andyan na yung mga pinansyal na pinag-pray mo, huwag pa rin yung mawawala sa iyo ang pamumuhay sa pananampalataya. Hindi dapat yun mawawala. Hindi porke naranasan mo na, narating mo na, na-experience mo na lahat ng bagay, ay mawawala na sa iyong pananampalataya. Then asan dun yung sabi dito, the righteous shall live by faith. So ang pananampalataya ay habang buhay na pinapractice. Hanggat nandito tayo sa mundo, sa totoo lang po, mamumuhay dapat tayo sa pananampalataya dahil ang buhay, tuloy-tuloy yan, hanggang sa marating natin yung ating pinaniniwalaan. Hindi pa natin nakita ng harapan ng Diyos, pero ang pananampalataya natin, someday, makikita natin siya ng harapan. Ang ibig sabihin nun, pananampalataya. Yun mo ang wag natin ipagpapalit. The moment na tayo, balikan ko lang, pinagpala, the moment na matanggap natin ang lahat ng bagay sa buhay natin, materially, financially, hindi pa rin dapat mawala ang pamumuhay sa pananampalataya. Mas lalo nga tayo dapat pananampalataya. Okay, in my conclusion, the gospel is the power of God. It shows God's power for salvation. It reveals God's righteousness. It teaches that faith sustains life. Doon tayo natapos. Ang mabuting balita ho, pinakita nito ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas ng tao. Pangalawa ho, pinakita nito ang katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos ay walang sino man tao ang makakaabot sa katwiran ng Diyos maliban na tinanggap niya si Jesus bilang manunubos ng kanyang buhay. Pangatlo ho, ito ay nagtuturo ng pananampalataya ang nagpapanatili ng buhay. Di ba, sabi ng Panginoon, ang mga tao kung walang pananampalataya sa harapan ni Lord, sila ay mga patay. So, ang tao mo may faith sa Diyos, sila ho ay tinuturing ng Diyos na buhay. Yung mga tao kung walang pananampalataya, sorry to say, sila po ay patay sa harapan ng Panginoon. Application, namuhay tayo sa pananampalataya, yun ang una, huwag tayong mahiya na ibahagi ang mabuting balita. May Bible po dyan. Yung Bible na yan, hindi yan magkakaroon ng power kung hindi ho natin yan ipapabigay. Huwag tayong mahiya na ibahagi ang mabuting balita, katulad ni Pablo, hindi siya nahihiya. Hindi siya nahihiya. Okay, last, gamitin natin ang kapangyarihan nito para magligtas ng mga tao. Wala tayong kakayanan, pero yung dala-dala natin mabuting balita, sure ako, magliligtas ito ng buhay ng maraming mga tao. Doon tayo matatapos sa mensahe. Ito po ang mensahe ng Panginoon, Romans chapter 1, verse 16 to 17. The gospel, the power of God. So, Diyos po ang pinakamataas.